Good day, Pips! Mega Dinner today. Magsiset up na naman tayo ng racetrack natin ang ating mini 4-wheel drive. And this time, gagamitin natin ng lap timer sa cellphone. Check it out! Ito na naman tayo, panibagong hobby kasi gun band. Hindi muna tayo makakapag-airsoft. Nakita nyo, naka-display lang yung mga airsoft ko. Pero marami rin kasi akong pinagkakaabalan recently. So, medyo priority muna tayo. Pero right now, medyo binalikan ko nga ito si Tamiya, mini 4-wheel drive. Ganang kung makikita nyo yung last video ko, nakita ko lang yung racetrack. So, set up ko ulit itong racetrack ko. At napansin ko rin lately, pagka nagre-race ako, nagko-compare ako ng between Tamiya at saka yung bootleg and then yung different motors, napapansin ko nahihirapan ako pag dalawa. So minsan either bumabangga, lumilipad. So ang hirap din makatch up yung dalawang, kahit na dalawa lang yung track ko, nahihirapan ako avoid kasi nag-isa lang ako eh. So medyo nako-confuse ako recently doon sa pag-setup sariling race. And then na-discover ko na meron nga palang app na pwede mong ma-monitor ang speed ng isang sasakyan. So at least, kahit isa-isa ko siyang patakbuhin, malalaman ko yung lap niya sa 3 laps and then malalaman ko kung sino talaga ang the best versus doon sa isang car. So imbis na mag-focus ako sa dalawang mini 4-wheel drive at minsan nga nagbumabangga, lumilipad, marami pa mga case na nakaka-frustrate, try ko na lang isang wheel, mini 4-wheel drive, and then itakbo natin. So, check out natin yung timer. Ang tawag dito sa app na ginagamit ko is lap timer. And then, ito po itsura niya. So, yan siya, lap timer. So, every time na may dumadaan sa sakyan, nakatutok to sa camera, since may sensor naman ito, definitely malalaman niya yung lap niya. So, example, I'm ready. Ayan. So, notice nyo, pag ginanon ko yung kamay ko, magka-count siya, you know, first lap, second lap, third lap, you know. So, set nyo lang yung lap niya, kung ilang lap, up to 5 laps. Pero, isang phone, isang kotse lang. Hindi pwedeng multiple mini 4-wheel drive ang kailangan dumaan. Isa lang po. So, gaya ko, nag-iisa lang, at ako lang yung nagsiset-up. Magandang tool ito para ma-monitor ko yung aking mini 4-wheel drive. Nakita ko yung performance, pag may bagong charge akong baterya, may bagong motor, may bagong upgrade, nalalaman ko. All in the same, ito naman, free lang. So at least, why not use this one? So ayan o, tulad niya, nagrarun na siya. Ayan. So tulad niya, nagrarun. Boop. Yung racetrack naman. So pili din tayo ng magandang track na pwede ko i-set up. So yung huli kong yung nakita is yung 8 over and then under doon sa... So, try naman natin ito. Wait, hanap tayo. Tingnan ko sa... Ito, ano kaya? Ito kaya? So, ito yung common. Ito yung huling setup ko. Ayan. So, ito pa yung isa, parang dumbbell. Parang itong gusto kong i-setup. Dumbbell type. So, may 2 straight lines sa gilid, then 1 sharp U-turn, both ends. Tingnan natin if this will do. So tara, samahan nyo ako. Isa-set up na natin yung dumbbell type na racetrack at gagamitin natin yung lap timer this time. Let's go! Siyempre, pagka naubusan tayo ng mga locks, gamitan natin ng tape. So, mas matanda pa sana ko itong racetrack na to. Uy, almost there. Lapit na. And ayan, nakaset na ang aking dumbbell racetrack configuration.
pwede na natin laruan. So, start muna dito. And then may hard U-turn dito. And then may straight line. And then magko-crossover dito. So, nandito sa inner, punta sa outer. And then, if nasa outer ka, babalik ka ulit sa inner. Pagdating dito, kasi bisa na naman crossover. So, all in all, kung saan mo in-start, doon din siya babalik. Okay, gaya ng sabi ko, kailangan natin gamitan ng lap timer kasi nga, try lang muna natin ang dry run na isa. So, meron ako ditong isa, yung Black Saber na ang bilis niya, lagi lumilipad. So, try natin ito isang Black Saber. Magnum Saber, try natin si Magnum. Medyo okay ang motor nito eh. Dry run lang. Wow, lumilipad. Iba talaga pag Tamiya. Okay, so dry run natin naman itong Sonic pala. Sonic Saber. And then, tingnan natin kung hindi tatalon. Bilis. 1. Wow! May bali na siya, oh. Look at that. So, lagyan natin ng weights kasi lumilipad eh. So, lagyan natin. Ayan, oh. May bali na. Okay, try natin itong Storm Cruiser na Super X chassis. Lagi tumatalon yung mga sasakyan ko. 1, 2, 3. Okay, pwede na. So, subukan natin yung lap timer. Okay, so, bali yan, nakaset na sa 3 laps. So, 3. So, start dito. Siyempre, bago mag-start, dadaan na siya dun sa sensor. Try natin. I'm ready for 3 laps. At yan, nakita nyo yung malaking reader. I-zoom natin ng konti. Basta may dumaan dyan, mag-start na siya. So, 3 laps dapat yan. So, try na natin start. Dito ang start. Then, go. Whoops, bumangga. Okay, so try ulit natin. Sa medyo bumabangga eh. Bilis. Okay, let's go. 1, 2. Wow! So, try natin dito sa kabila at medyo nalalaglag. So, I'm ready for 3 laps. 3 laps. 1. Start. 2. 3. Camera is, ano sabi? So, na-record niya yung first. Ayan, na-record niya. Pero, unstable daw yung camera. Tingin ko, kailangan lagyan natin ng pwedeng ipatong natin. Okay, so, try natin ulit. Nilagyan ko na ng camera stand kasi pag masyadong mababa, parang hindi niya babasa. Or, gawa na may problema yung camera ng aking phone, which is, nagkakaroon siya ng blurry effect. So, feeling ko, yun yung nagiging result. Kaya, hindi maganda yung pagkaka-capture niya ng timer, no? So, sana, umukay na to kasi medyo mataas na to. At sampulan nga natin, oh, start 2 3 3. So dapat ganun eh. So dapat mag-start muna siya. Okay, so sinet ko na sa 3 laps, 1 2 3. So yan na yung 3 laps, then ready. So yan na yung timer. So i-expand natin ng konti para mas kita nyo. So medyo binabaan ko rin yung camera kasi medyo nagloloko nga yung aking camera. Sana ma-record na. And go. Start. 1. Oh! Nako, punta sa kabila. Pero na-record na. Start. 1. Pumangga. 2. 3. Finish. Actually, tapos na yun eh. So, titingnan natin. So, kung interpret natin, mabilis siya dun sa first 2 laps. Then, yung pangatlo, which is the final one, na, so, bumagal siya. So, ibig sabihin, nagde-deteriorate yung speed niya. So, at least dito, nade-determine nyo na yung speed. So, isa pa, run pa ulit natin. Okay, so yun yung bali finish. So, paano natin interpret ito? Ayan.
Ayan. So runtime ko, wait. Yung first lap, ang na-run ko ay 2 seconds and 43 millisecond, no? And then, yung pangalawa, mas mabilis. So, 2.32 lang yung naitakbo ko dun sa second. And then, yung final, mas mabilis. 2.30 lang yung circular motion ko dun sa third lap. So, ibig sabihin, yung blue is a good sign na mas nagiging less yung takbo mo sa bawat lane, sa bawat ikot, no? Sa bawat loop. Ito, yung comparison niya between nung kanina, 2.43, so 11 seconds less. Ito naman pangalawa, 0.2 seconds less na. So, bumibilis siya ng bumibilis. So, yan yung pinaka-determinant natin na bawat round mo, dapat, syempre, bumibilis. Ngayon, pagka positive siya, ibig sabihin, bumabagal yung takbo mo. So, pag bumabagal, palit ka ng baterya. So, yan yung lap timer natin. So, pwede mo siyang i-compare with other cars kung ano yung performance. So, tulad nito, nakita ko na 3 laps niya, kaya niya ng 7 seconds. Mako-compare mo to doon sa total time na naitatakbo ng sakyan. Hindi mo na kailangan ng dalawa. Habulin mo pa pagka nawala sa off track, habulin mo pa. So, hindi mo na rin nasunod yung proper recording mo nung speed ng sasakyan mo, ng mini 4-wheel drive mo. Of course, sa mga serious gamers natin, mas gusto nila yung may lap record para nakikita rin yung performance kung nag-i-increase or nadi-decrease. Kasi maraming factors yan eh. Baterya, sa upgrade, sa bigat, sa brakes. So, sa upgrades nyo, nagmamatter. So, yun lang mga Lord. Sana may natutunan ulit kayong bago sa aking mini 4-wheel drive na hobby. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. Please subscribe to my channel by clicking on the upper left and on the lower right. Peace.